So, nandito na tayo sa chapter 3. So, ano ba ang main point ng chapter 3? Ang Romans chapter 3, ina-address nito yung universal sinfulness ng sangkatauhan. Ang lahat ng tao ay makasalanan. Ito yung chapter 3. Okay, yung first part. Na hindi sapat yung kautusan para iligtas ang tao. Tanging ang provision lang ng Diyos na sa pamamagitan ng kanyang righteousness, sa pamamagitan ni Jesus Christ, ang makakapag-save sa tao. So, yan yung chapter 3. So, tuloy yung argument dito, no? From chapter 1 and chapter 2. Sa chapter 1 and chapter 2, na-establish na ni Paul doon na lahat ng tao ay makasalanan, di ba? Yung mga Gentiles sa chapter 1, verse 18 to 32. Then yung mga Hudyo sa chapter 2, verse 1 to 29. Lahat ng tao ay guilty sa harap ng Diyos. Walang exempted. Sinabi rin ni Paul na walang kwenta yung pagiging circumcised nyo, kayong mga Hudyo. Kayo yung mga sumusunod sa law. Hindi yan guaranteed na kayo ay righteous sa harap ng Diyos. Yan yung sa last part na diniscuss ni Brother Raymond sa verses 25 to 29 ng chapter 2. So ngayon, after sabihin ni Paul, lahat ng to, lahat kayo under condemnation, lahat ng tao. So ngayon, ina-anticipate ngayon ni Paul na magkakaroon ng objection dito sa mga sinasabi niya. Especially, mayroong mga Hudyo na makakabasa o makakarinig nitong letter niya. So dito, i-address ni Paul yung mga objections na maaaring itanong ng mga nakakabasa at mga nakakarinig ng kanyang letter. So, sa mga unbelieving na Hudyo, di ba, nung nandun pa tayo sa Book of Acts, lagi siyang inaakusahan, di ba, na, na against siya doon sa turo, doon sa law, against siya sa temple, against siya sa mga prophets, kila Moses, di ba? Kaya nga siya lagi pinapahuli, gusto siyang ipapatay. Dito, aakusahan. Naakusahan si Paul na yung mga turo niya ay laban sa mga tao ng Diyos, laban sa mga Hudyo, na kinakalaban ni Paul itong mga Hudyo na to. Tapos, ang isa pang objection, yung pangalawa, ay yung turo niya ay laban or against dun sa pangako ng Diyos dito sa mga uh, Israelites. At yung pangatlo, ang turo ni Paul daw ay against dun sa purity ng Diyos. So ito yung i-address ni Paul dito sa first part, sa verses 1 to 8. So ano nga ba ang advantage? May advantage nga ba ang pagiging Hudyo? Dahil nakita natin sa verses 1 and 2, parang wala naman, di ba? So, buksan niyo yung mga Bibles niyo, Tagalog yan or English, para makasunod kayo. Ito yung una, yung objection na inaatake ni Paul ang mga Hudyo, yung mga God's chosen people. Verses 1 and 2. So ngayon, ina-anticipate na ni Paul ngayon na mayroong mag-o-object dito sa mga turo niya na lahat ng tao, mga Hudyo man yan, mga Gentiles ay equal sa harap ng Panginoon. Lahat sila ay nagkasala at hindi nila ma-earn ang salvation sa pamamagitan ng mga gawa nila o yung pagsunod nila sa batas. So alam ni Paul na mayroong mga Hudyo dito sa Rome na after nila mabasa to, first part ng letter, ito yung parang ganito yung iisipin nila. Kung ang ating Jewish heritage mula kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob hanggang makarating sa atin, kung ang ating heritage, tapos alam natin ang law, ang Mosaic law, ang iba sa atin nagtuturo ng Mosaic law, tapos sinusunod natin ang lahat ng Jewish rituals, pati tulad ng circumcision, ay hindi pala ito sapat para maging karapat dapat tayo or maging righteous tayo sa harap ng Panginoon. So tatanungin nila ngayon, ito yung naglalaro sa isip nila, tatanungin nila, what advantage does the Jew have? Anong advantage na pagiging Hudyo? So yan yung
posibleng tumatakbo sa isip ng mga makakabasang Hudyo dito sa letter ni Paul. Yung mga question na to, parang magsusulput yan dahil yung sa argument ni Paul na parang binamaliit niya yung special status ng mga Hudyo bilang mga chosen people. Ang sinasabi nila, ang iniisip nila, yung pagpili sa kanila at pagtawag sa kanila ng Diyos ay walang kwenta, walang silbi, walang advantage. Pero hindi naman sinabi ni Paul na wala, di ba? Sabi ni Paul dito, anong advantage? Sabi niya sa verse 2, considerable in every way. Although hindi yan sapat para sa salvation, marami namang privilege ang binigay sa mga Hudyo na wala sa Gentiles. So, tingnan natin. Mag-fast forward tayo sa chapter 9, verses 4 and 5. Ito, yung mga advantage nila. They are Israelites and to them belong the adoption. Pangalawa, the glory. Yung covenants nasa kanila, mga kasunduan. Yung law nasa kanila. Temple service. Yung promises. Abraham. Yung mga ancestors nila, Abraham, Isaac, Jacob. And sa kanila, pinakamahalaga, sa kanila nang galing si Jesus Christ. So yan pa lang, solve na sila eh. Napakarami nilang advantages. Ang sinasabi ni Paul dito, ang pinpoint ni Paul dito is yung iniwan sa kanila yung scripture. First, they were entrusted with the very words of God. So yan ang pinaka-importante, iniwan sa kanila yung scripture, yung Old Testament. Anong makikita nila dito? Ano yung mapapalaan nila dito sa scripture? Ang scripture, alam natin, nire-reveal ni God ang kanyang character, nandyan lahat ng mga promises niya, at nandyan yung plan of redemption. So parang kompleto na nga sila eh. Pinaka-importante, ito yung privilege na meron sila. Pinakauna, yung scripture. Inireveal ng Diyos ang kanyang sarili at yung kanyang mga will, in-entrust niya, pinagkatiwala niya sa mga Hudyo. At itong ibinigay sa kanila na to ay nagbibigay sa kanila ng matinding privilege. Dahil sa dinami-dami ng tao sila yung pinili para i-reveal ng Diyos ang kanyang sarili. Di ba? Napakalaking privilege niyan. Pero yung privilege na yan, merong kasamang matinding responsibility. Di ba? Naririnig natin yan, di ba, sa mga superhero movies, with great power comes great responsibility. Dito sa mga Hudyo, binigyan sila ng great privilege, pero kadikit niyan ang matinding responsibility. Pero ang naging problema, ano naging problema ng mga Hudyo? Ito mga Hudyo na to, mas nag-focus sila dun sa mga privilege na meron sila. Isinantabi nila yung kanilang responsibility. So, at only after do sa privilege, kung ano yung makukuha nila bilang chosen people, yun lang. Doon sila nag-focus. Yung responsibility, sinantabi nila yan. Ayaw nila ng responsibility. Gusto nila, puro take lang. Take, pero ayaw nila ang responsibility. Merong nga pagkakataon dito sa Old Testament, dun sa Second Chronicles. Merong period sa kanilang history na naiwala nila yung law, yung record mismo na binigay sa kanila ng Diyos, yung law. Nakakita na lang sila ng copy na nakita ni Prophet, sino ba to? Hilkiah, yung high priest pala during that time nung nakakaroon na ng restoration, nire-renovate yung temple. So, after a very long time na wala yung records na yan, hindi nila ginagawa yung mga dapat nilang ginagawin. No, makita lang nila to, tsaka sila nagsimula ulit doon sa observance sa kanilang mga rituals and mga ceremonies under the leadership of King Josiah. Nasa 2 Chronicles yan, chapter 34. So dito makikita natin, dito pa lang, na hindi nila binibigyan ng pansin yung mga binigay sa kanila na law, dahil ang after sila doon sa privilege nasa kanila, yung heritage bilang chosen people, yun ang pinangahawakan nila. Pero yung mga law, parang second ano na lang yan,
second priority to the point nga na gumagawa na sila ng oral traditions nila, oral law, tapos meron pa sila ng mga ginagawa ng mga rabbis na traditions, di ba? Na natabunan na kung ano talaga yung mga inuutos ng Diyos. So naging second or third priority na lang ang original na law na ibinigay sa kanila. So yan, yung mga ginawa ng mga Hudyo. So pangalawang objection ng mga Hudyo na nakabasa nito na inaatake ni Paul. Inaatake ng message ni Paul yung mga pangako ng Diyos sa mga Hudyo. At sasabi nila na parang kinancel na ng Diyos ang mga pangako niya dito sa mga Hudyo. Sinasabi nga nila na dahil sila ay naging unfaithful, parang pinapawalang bisa na ng Panginoon yung mga pangako sa kanila. Pero sagot ni Paul, di ba, naging faithful ang Panginoon kahit sila ay hindi naniniwala, kahit maging unfaithful sila, nandun pa rin nananatili yung faithfulness ng uh, ng Panginoon. So tignan natin dito sa verses 3 and 4. Hindi ko na ito, di ba? Sabi niya dito, what then? Ano ngayon? If some were unfaithful, will their unfaithfulness nullifies God's faithfulness? Sabi ni Paul, absolutely not. Let God be true even though everyone is a liar. So yan yung sinasabi ni Paul dito. So ngayon, hindi naman ipinapangako or hindi ipinangako ng Diyos na bawat isang Hudyo ay masesave. Kahit gaano man sila kapuro, kahit pure-blooded pa sila galing kay Abraham, hindi ipinangako ng Diyos yan na lahat sila ay masesave. Kahit yung mga maging anak ni Isaac, kahit maging mga anak ni Moses, ni Joshua, ng mga great prophets, lahat ng yan, walang pangako ang Diyos na lahat yan ay masesave. At hindi nila makiklaim yung security ng pangako ng Diyos kung hindi sila magre-repent at kung wala silang faith sa Panginoon. 'Di ba? Importante 'yun eh. 'Di ba? Nakikita natin dito pa lang sa Old Testament nandito na yung repentance at saka yung faith. Importante 'yan. Kahit moving forward dito sa New Testament, yung requirement 'di ba? Repentance and personal faith. Maniwala kay Jesus Christ. Dahil susunod lang itong mga ito sa Old Testament, yung mga Hudyo na to, kung sila ay may faith sa Diyos. Kung tinatalikuran nila yung mga kasalanan nila, doon pa lang magre-result ng obedience na manggagaling sa puso. Dahil kung wala kang paniniwala, hindi ka nananampalataya doon sinasabi mong Diyos, hindi mo susundin yung mga sinasabi niya. So dito, makikita natin, malinaw na hindi pinangako ng Diyos na lahat kayo, kung 100,000 kayo, during that time, masisave kayo, lahat kayo 100,000, masisave 100%. Walang pangakong gano'n ng Diyos. Merong mga pangako ang Diyos sa kanila na merong kasamang matinding warning. At karamihan ng mga pangako ng Diyos sa kanila ay conditional. May condition. Nakabase yan dun sa faithfulness nila at dun sa obedience nila, sa pagsunod nila sa Kanya. Pero, meron din ng mga unconditional na mga pangako ang Diyos. So, tulad nito, sa Genesis 12, I will bless those who bless you. I will curse anyone who treats you with contempt. And all the peoples on earth will be blessed through you. Ito, ano to? Unconditional to. Walang hinihingi condition ng Diyos sa kanila. Dito sa Zechariah, then I will pour out a spirit of grace and prayer on the house of David and the residents of Jerusalem. And they will look at me whom they pierced. They will mourn for him as one mourns for an only child, and weep bitterly for him as one weeps for a firstborn. So itong mga verses na to, ito yung mga unconditional. Prophetic, itong ano na to yung Zechariah, si Jesus Christ ang tinutukoy dito eh. So makikita natin, no? May mga promises na unconditional, mayroong mga promises na conditional. So hindi tutuparin ang pangako ng Diyos kung sila ay hindi faithful at hindi sila sumusunod. Dito parang nag-agree nga si Paul eh. Nag-agree sila dito sa parang accusation
ng mga Hudyo sa kanya. Tignan natin. What then? Ano ngayon? If some were unfaithful, will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? So totoo yan. Tama yung yung point. May point yung mga mag-a-accuse sa kanya dahil dinidepensahan nila yung integrity ng Panginoon. Hindi mo po pwedeng sabihin na magiging unfaithful ang Panginoon dahil lang kami ay unfaithful. Dito pinoprotektahan ng mga kalaban ni Paul ang Panginoon, which is tama. Tama lang yun, di ba? Walang masama doon. So kahit anong gawin ng tao, sumunod man siya o hindi, ang Panginoon ay hindi magbabago. Magiging faithful siya sa kanilang salita. So dito nadaan natin last week, no, yung nung nagkaroon na tayong discussion, nabanggit ko doon yung anong tawag dito, replacement theology, covenant theology or supersessionism na tinatawag ng mga scholars. Ito yun eh. If some were unfaithful, will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Ito yun. Yung idea ng dun sa covenant theology o yung replacement theology na tinatawag na pinalitan na ng church ang Israel doon sa plano ng Diyos sa redemption ay parang sinasabi natin dito na naging unfaithful ang Diyos sa kanyang pangako. Bakit papalitan ng church ang ang Israel? Kanino ba binigay yung promise? 'Di ba? Kanino nangako ang Panginoon during this time? Doon sa mga Israelites. Kaya kung ganito ang mangyayari, kung pinalitan na ng church ang Israel, parang ang lalabas, parang unfaithful ang Panginoon sa mata ng mga Hudyo na hindi niya tinutupad yung kanyang pangako sa kanila, yung kanyang covenant doon sa kanya simula kay Abraham, Isaac, and Jacob. Kung susundin natin yung turo ng ibang scholar na pinalitan na ng church ang Israel. Ibig sabihin, hindi faithful ang Panginoon. So bakit ba nangyari mga nangyari? Dahil sa rejection ng Israel, ng nation ng Israel kay Jesus Christ bilang Messiah nila, anong ginawa ng Diyos? Pinospone ng Diyos yung fulfillment ng mga pangako niya para i-restore ang nation of Israel. Na-stop, na-pause yun doon sa kanilang rejection, doon sa kanilang pagpatay kay Jesus Christ. Pinospone yung fulfillment ng mga pangako. Pero ito importante, hindi niya binebreak yung kanyang promise sa Israel. Balik tayo dito kay Sekaraya. Kanino naka-address? Sino pinapatukuyan dito ni Prophet Sekaraya? Then I will pour out a spirit of grace and prayer on the house of David. Sino mga tao na to? House of David. Mga Hudyo to. And the residents of Jerusalem. Mga Hudyo. And they will look at me whom they pierced. Sino? Sino ang nagpapako kay Jesus Christ? Diba yung mga religious leaders nila? Mga Hudyo. Itong mga Hudyo, they will mourn. Itong mga Hudyo na to, they will mourn for Him, kay Jesus Christ, as one mourns for an only child, and weep bitterly for Him as one weeps for a firstborn. So dito, bubuksan ang mata ng mga Hudyo dito sa future event na to. Makikita nila yung nireject nila 2,000 years ago. Siya nga pala yung Messiah natin na pinapako natin sa krus. Kaya ito, they will mourn. Talagang hahagulgol sila. Nagkamali sila. Ito yung time na magkakaroon ng restoration. Ito yung time na makakaroon ng fulfillment yung mga pangako ng Diyos sa kanila as a nation. Okay? So makita natin dito, faithful pa rin ang Panginoon sa kanyang mga pangako. Hindi niya i-break yung kanyang covenant, yung kanyang pangako sa Israel. Tingnan natin sa Romans 11. Si Paul ang nagsasalita dito. I ask then, has God rejected these people? Sabi ni Paul, absolutely not. For I am to an Israelite, a descendant of Abraham from the tribe of
Benjamin. So dito makikita natin si Paul mismo nagsasabi hindi nire-reject ng Diyos ang Israel. Hindi pa tapos ang Diyos sa Israel. Verse 25, tingnan natin, 11. Ito pa, para makita natin ng maayos, mga supporting verses dito. Importante, ipapaliwanag natin, gagamitin natin ng scripture no, para hindi yung opinion natin ang mangingibabaw. So tingnan natin, I don't want you to be ignorant of this mystery. Si Paul ang nagsasalita. Brothers and sisters, so that you will not be conceited. A partial hardening. Ito, di ba nangyari? Partial hardening has come upon Israel until the fullness of the Gentiles has come in. Ito yung sinasabi ko kanina, na hininto, ipinospone. Merong partial hardening na mangyayari sa mga Hudyo, sa Israel. Hanggang kailan? Until the fullness of the Gentile has come in. Hanggang makumpleto yung number of Gentiles na masesave. Di ba? Ipinagpaliban ng Israel, saan napunta ang focus ng Panginoon ngayon? Dito sa mga Gentiles. At ito na tinatawag na church. Nandito tayo ngayon sa church age. Dito, ang mga Hudyo at ang mga Gentiles ay maniniwala kay Jesus Christ. So ngayon, merong certain bilang ng mga Gentiles or mga non-Jew na masesave. Pag na-save ang kahuling Israel, pag tinanggap niya si Jesus Christ bilang Lord and Savior, pinakahuling Gentile na yon, pag tinanggap niya si Jesus Christ, babalik ang attention ng ating Panginoon sa mga Hudyo. At dito na ididil ng ating Panginoon ang bayan ng Israel base doon sa ginawa nila. Ano yung ginawa nila? Bakit pa nagkaroon ng postponement? Yung pag-reject nila, yung pagpatay nila kay Jesus Christ. So dito na, mangyayari yan in the future event. Doon na yan sa Revelation. Na-discuss natin yan, di ba? So dito, and in this way is malinaw, and in this way is all Israel will be saved. At is written, the deliverer will come from Zion. He will turn godlessness away from Jacob. Ito parang aalisin niya yung veil na takip sa mata ng mga Hudyo dahil hanggang ngayon kung makikita niyo kung paano itrato ng ibang Hudyo ang mga Kristiyano doon sa Israel, makita nyo pag may dala ng cross or pumupunta dun sa Via Dolorosa, pag nakasalubong nila yung mga Christians, dumudura sila sa harap ng mga Christians. Dahil ganyan na lang yung galit nila kay Jesus Christ. Sabi dito, He will turn godlessness away from Jacob. Sino si Jacob? Israel. And this will be my covenant with them when I take away their sins. Verse 28, regarding the gospel, they are enemies for your advantage. Sino pinapatukuyan dito? Yung mga Gentiles. Regarding the gospel, they are enemies for your advantage dahil sa kanila na bigyan ng focus, punta yung focus ng Diyos sa mga Gentiles. But regarding election, sila yung mga unang pinili. They are loved because of the patriarchs, kay Abraham, Isaac, Jacob. Since God's gracious gift and calling are irrevocable. Ito sinasabi dito sa pinag-aaralan natin sa chapter 3, di ba? Irrevocable. Magiging faithful pa rin ang Panginoon kahit ang mga tao niya ay naging unfaithful. Kahit ang mga tao niya ay hindi naniwala, hindi magbabago ang Panginoon sa kanya mga pangako. Tuto pa rin niya yan. Hindi man sa time nila at mangyayari kung ano yung sinasabi niya. So, makita natin, mangyayari yung mga pangako ng Diyos, hindi po pwedeng hindi. Pero hindi nakakasiguro ang lahat ng Hudyo na sila ay masasave. Parehas lang sila ng mga Gentiles na kung hindi sila magre-repent at di sila maniniwala kay Jesus Christ, walang salvation para sa kanila. Pero yung ibang pangako ng Diyos, sa nation of Israel, mangyayari yun. Meron lang mali. Meron lang mali dito sa mga nag-aakusa kay Paul.
na yung mga unconditional na mga pangako or lahat ng pangako ng Diyos sa Israel ay mag-a-apply sa lahat, 100% ng Hudyo, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng uh, araw o oras. Ibig sabihin, during their time and up to this present time, applicable sa kanila, which is hindi. Yun ang pinaniniwalaan ng mga mag-a-accuse kay Paul. Pero, di ba, nabanggit ko kanina, tama yung mga ginawa nito nag-aakusa na questionin. Bakit nako-question dito yung faithfulness ng Diyos na hindi naman ibe-break ng Panginoon yung kanyang pangako dahil lang sa unfaithfulness ng iba sa kanila. So, ibig sabihin, hindi lang realize itong mga pangako na to ng Panginoon sa kanila dahil ang mga tao nila ay naging unfaithful at hindi naniwala at hindi sumunod doon sa mga pinag-uutos ng Diyos. So sinagot ni Paul na magiging unfaithful ba ang Diyos kahit na mga unfaithful ang mga tao niya? Sabi ni Paul dito sa verse 4, absolutely not. Let God be true, even everyone is a liar. So pinabulaanan ni Paul yan at binakapan pa niya ng scripture. Kinote niya sa Psalm 51, si David nagsabi niyan, that you may be justified in your words and triumph when you judge. So lahat ng gagawin ng ating Panginoon, justified siya sa lahat. Dahil alam niya kung ano ang tama at mali. And triumph when you judge. So hindi natin po pwedeng questionin. Lahat ng gagawin ng Diyos, pag ginudge ng Diyos ang mga tao, wala tayong excuse. Di ba? Pag pinataw sa atin yung judgment. So ngayon, yung pangatlong objection. Punta tayo sa pangatlong objection. Yung objection nila na inaatake ni Paul, yung purity ng Diyos sa verses 5 to 8. So tignan nyo yung Bible nyo, verses 5 to 8. So yung pangatlo, ina-anticipate ni Paul na ang turo niya ay inaatake yung purity at yung holiness ng Diyos. Tignan natin kung ano niya. But if our unrighteousness, yung kasamaan, if our unrighteousness highlights God's righteousness, what are we to say? Ito yung argument nila. Parang maging sinasabi nila, magiging unjust ang Diyos. Kasi kita mo yung hina-highlight ng ating pagiging masama, yung kabutihan ng Diyos. So anong masama sa ginagawa namin? So ganito yung nagiging argument nila. Para sinasabi nila, binibigyan pa nga namin ng pabor ang Diyos dahil di kasamaan namin, na-highlight yung kabutihan niya. Di ba? Parang ano yan Parang di ba yung sa mga alahas, diamond, yung sa mga gold. Ano yung karaniwang background? Nilalatag ng mga alahero yung ano nila, yung mga alahas. Di ba kulay itim? Pag inilagay mo ang diamante sa kulay itim na background, ang gold sa black na background, di ba kumikinang lalo yan? So ganito yung illustration na na-highlight yung kabutihan ng Diyos dahil sa kasamaan nila. Sabi niya, I am using human argument. Sabi ni Paul, ito yung argument ng mga tao. I am using human argument. Hindi niya argumento. Is God unrighteous to inflict wrath? So hindi pinapayagan, hindi ina-encourage ng Diyos ang kasalanan para mag-glorify ang kanyang sarili. Kasi sinasabi niya dito, otherwise, how will I judge? Otherwise, how will God judge the world? Sabi niya dito, di ba? Absolutely not. Hindi. Hindi magiging unrighteous ang Panginoon. Dahil kung magiging unrighteous ang Panginoon, paano niya i-judge ang buong mundo? Ang point dito ni Paul ay walang magiging basehan ang Diyos kung papayagan niya ang kasalanan para ma-highlight ang kanyang kabutihan.
So nire-reject ni Paul yung ganitong klase ng logic, yung ganitong klase ng pag-iisip. Hindi naman nababawasan ng ang tawag dito, yung hustisya ng Panginoon ay hindi nababawasan dahil sa kasalanan ng tao. Hina-highlight pa nga ng kasalanan yung holiness, yung pagiging holy ng tao. Di ba? Pag kino-contrast natin, napakalayo natin sa Panginoon. Yung holiness niya versus sa holiness ng tao. Dalin mo na yung pinakamabuting tao sa buong mundo at i-compare mo siya sa holiness or yung purity ng Diyos. Di ba? Napakalayo. Walang point of comparison. So dito, yung sa mga rhetorical na pagtatanong ni Paul na to, ini-expose niya yung parang kalokohan na i-excuse ang kasalanan para mag-glorify ang Panginoon. Sabi niya, hindi tama yung ganung pag-iisip. Yung mga nag-iisip na to, para tinutwist nila yung message ng Panginoon para i-justify yung mga ginagawa nilang kasalanan. Verses 7 and 8. Dito naman, inaakusahan ng mga si Paul na parang mas masama ang tao, mas nag-glorify ang Panginoon. The more the faithless or unbelieving ang mga tao, mas magiging faithful na magmukha ang Panginoon. Mas maraming kasinungalingan ng tao, mas ma-highlight yung pagiging totoo ng Diyos. So ito yung mga sinasabi, yung mga arguments na ini-expect ni Paul na dala ng kanyang mga turo na manggagaling sa mga Hudyo or sa mga Gentiles. Maling-mali yung understanding nila. Parang naghahanap sila ng justification dito para sa kasalanan nila. So dito ang nangyayari, paulit-ulit lang yung pag-charge nila kay Paul, yung pagpaparatang nila kay Paul na yung gospel of salvation by grace through faith alone ay hindi lisensya para gumawa ka ng kasalanan. Hindi nito ina-undermine o binamaliit yung law. Ito yung inaakusa sa kanya kasi yung message mo, like gospel of salvation by grace through faith alone, parang nagbibigay ka ng lisensya para magkasala ang tao. Yan ang accusation sa kanya. Parang sa mata ng Diyos, acceptable. Tinatanggap ng Diyos yung kasalanan bilang equal to righteousness. Dahil titignan nyo yung effect na ginagawa ng kasalanan ko. Na-highlight yung truthfulness ng Panginoon. Na-highlight yung holiness niya. Na-highlight yung faithfulness niya. So ito, yung ini-expect ni Paul na magiging paratang at argument laban sa turo niya. Pero yung mga nag-iisip nito, sabi ni Paul, their condemnation is deserved. Dahil sa kanilang twisted na pag-iisip. Dahil justify nila yung mga mali para magmukhang kapuri-puri ang Panginoon. Gagawin namin to dahil ito magbibigay sa Diyos ng glory dahil na-highlight ang kabutihan ng Diyos. Gagawin namin to. Sabi ni Paul, their condemnation is deserved. So punta na tayo sa second part. Sa verses 9 to 20. Ito na, guilty ang lahat ng tao. Walang excuse. Jew and Gentiles. Lahat ng tao ay guilty sa harap ng Diyos. So walang makakaligtas sa judgment na paparating. So dito, ang nangyayari dito kasi parang di ba nag-justify nila mga sarili nila dahil ginagawa nila yung batas, fina-follow nila yung law. Baka merong righteousness sa amin. Sabi ni Paul, hindi. Na-discuss na nga natin yan sa chapter 1, chapter 2. Di ba? Ito, guilty kayo lahat. Ginagawa nyo to. Jew and Gentiles, lahat kayo ito.
Wala kayong takas. So ngayon, sabi nila, so ano na ngayon? Mas okay ba tayo mga Hudyo kaysa sa mga hindi Hudyo? Yeah, what then? Are we any better off? Mas okay ba kalagayan natin ng mga Hudyo kaysa sa mga Gentiles? Sabi ni Paul, hindi, not at all. Sabi niya, for we have already charged that both Jews and Greeks are all under sin. Ito na yun. Wala na kayong takas. Nandiyan na lahat ng ebidensya. Binigay na sa atin sa chapter 1 sa chapter 2. So ngayon, okay, ito na. Parang guilty tayo. Wala tayong ligtas. Kahit mga Hudyo tayo, we are under condemnation from God. Lahat tayo makasalanan. So ano? Ano ba yung mga pinagagagawa nyo? Bakit tayo nakarating dito sa ganitong posisyon? Ano ba yung mga ginawa natin para hindi tayo maging karapat dapat? Bakit makasalanan ang tingin sa atin ng Diyos? So tignan natin. Ito yung mga charges sa kanila. Tignan natin muna yung kanilang character ng mga Jew. Ganun din yung mga Gentiles. Sa verses 10 to 12. Ito, kinote ni Paul to, no? Ang Old Testament, kinote ni Paul. Makita natin, kahit sa Old Testament, nandito na makita natin ang makasalanan ng tao. As it is written, there is no one righteous. Diba? Not even one. Baka may magtataas ng kamay, ako righteous ako. Sinunod ni Paul, there is no one righteous. Not even wala kahit isa. Pharisee ka man, Sadducee ka man, scribe ka man, wala. Kahit tumanda ka sa temple, tumanda ka sa church, there is no one righteous. Walang mabuting tao kahit isa. So yan, in-establish ni Paul dito, no? In-establish ni Paul yung condition ng tao. Yung total depravity. Ibig sabihin talagang corrupted na kasalanan ang tao. Dito ang una dinidiscuss natin dito yung character ng ng tao. Ibig sabihin, pag sabi yung character ng tao, yung moral quality at yung values na meron ang isang tao. No one righteous. Ibig sabihin, mankind is universally evil. Masama talaga ang tao. Walang mabuting tao. Pangalawa, there is no one who understands. Ibig sabihin, spiritually ignorant ang mga tao. Lahat, walang exempted. Walang kakayahan or abilidad ang tao para maintindihan niya lahat ng katotohanan pagdating sa Diyos. Ganon din sa standard of righteousness na hinihingi ng Diyos. Hindi niya maintindihan yan. Kaya nga di ba ang mga tao sinasabi, ano pagbabatayan mo para makasiguro ka na makakapunta ka sa kingdom, makakapunta ka sa langit? Good works. Naging mabuti akong tao. Pero hindi nila alam kung gaano kataas ang standard ng righteousness na meron ang Panginoon. Hindi nila naintindihan dahil spiritually ignorant ang tao. Ano sabi ni Paul sa mga taga-Corinth? Tingnan natin. But the person without the Spirit does not receive what comes from God's Spirit. Bakit? Because it is foolishness to him. Walang gustong makinig. He's not able to understand it since it is evaluated spiritually. Maliwanag na kung wala sa iyo ang Spirit ng Panginoon, ang Holy Spirit, kahit anong gawing paliwanag sa iyo, hindi mo tatanggapin to at iisipin ng tao na kalokohan lang yung sinasabi mo. Pagdating sa usapang espiritual, bagsak ang tao. Kalokohan yung sinasabi mo. Tayo tigil natin yung kwentuhan na yan, nasusunog ako. Diba? Kahit pabiro na ginagawa ng tao, diba? Nakikita natin yung spiritual ignorant. Totoo yung sinasabi ni Paul. He is not able to understand because it is evaluated spiritually. Yung mga hindi saved na tao, yung mga unredeemed, anong tawag? Meron silang yung wala silang enlightenment sa kanilang understanding. Malabo sa kanila ang lahat. Hindi nila naintindihan. Nandun sila sa state of confusion.
hindi malinaw sa kanila, hindi nila makuha yung concept kung ano yung katotohanan. Dala ng ignorance or yung kanila sinasadyang paglayo dun sa message na dala ng scripture. Ito pa, sa sulat naman ni Paul sa Ephesus, ang mga Ephesian believers, they are darkened in their understanding, malabo, hindi malinaw sa kanila lahat, excluded from the life of God because of the ignorance that is in them and because of the hardness of their heart. So nakikita natin yung estado ng tao pag hindi siya saved, kung wala sa kanya ang Holy Spirit. Di ba? Confused siya. Wala siyang knowledge. Hindi niya alam. Ignorante. Merong isang story na nabasa ako, no? True story to, do sa Canada. Tungkol sa isang bibe. Pangalan ng duck na si Ringo. Etong si Ringo na to, doon na nakakuha ng atensyon ng mga tao dahil aksidente na may mga nagtatapon kasi ng ano yung can ng soft drinks. Yung ngayon na pumasok yung anong tawag doon, yung beak, yung tuka nitong ng duck na to ni Ringo doon sa bukasan, naipit naipit yung beak niya, yung tuka niya, hindi niya matanggal kahit anong gawin niya. Umabot na ilang araw hindi makakain, nang hina yung yung bibe, ginawa ng lahat ng tao, may mga empleyado dun sa park na tinatry siyang hulihin, nilambat siya, nakuha lahat ng bibe pero nakatakas siya, meron dumive dun sa pond or dun sa lake pero hindi pa rin nahuli si Ringo. Tumawag na sila ng professional na duck whisperer, lumapit lahat ng bibe dun sa tao na yon except dito kay Ringo. So lahat ng ginagawa ng mga tao para iligtas siya, tinatakbuhan niya. Hanggang sa hindi na nila nalaman kung anong nangyari kay Ringo, kung namatay ba siya na natanggal yung 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 lata na yung sa bibig niya or hindi. So kung i-compare natin ang tao dito sa naging kwento ni Ringo na to, yung mga fallen, yung mga unsaved, yung mga unredeemed, mga condemned na tao, ganun din sila. Nakatrap din sila sa kasalanan. Para nakagapo sila sa kasalanan, naka-chain sila doon sa kasalanan na hindi sila makawala. Ganon din sila katulad ni Ringo, confused din sila sa mga nangyayari. Dahil nakikita nitong tao na to, ng mga tao na threat sa lifestyle niya, sa mga ginagawa niya, sa pag-i-enjoy niya sa buhay, rather than eternal blessing, tatakbo yan para hindi marinig ang gospel. Maraming tao ang lalapit sa kanya para i-share ang gospel, pero ang gagawin ng mga tao na to, gagawin niya ang lahat ng effort para gumawa ng excuse para makatakbo papalayo sa gospel. At yung gospel na to, ipinrovide to ng Panginoon para marinig niya para sa kanyang salvation. Pero ang gagawin ng karamihan ng tao, tatakbuhan nila. Di ba? Hindi tayo bago dito. Bago tayo nakarinig ng gospel, marami nag-invite sa atin. Maraming tinatry tayong invite, mag-Bible study, mag-usap about Jesus Christ. Pero ang ginagawa natin, di ba tinatakbuhan natin? Dahil ang iniisip natin kalokohan. Para sa inyo yan, irespeto nyo yung aking paniniwala ko, yung religion ko. So pangatlo, balik tayo dito. There is no one who seeks God. Ibig sabihin, lahat tayo ay nagre-rebelde sa Panginoon. Nandito pa rin tayo sa character, no, ng mga tao kung bakit nasabi na lahat tayo under condemnation, lahat tayo ay guilty. Nagre-rebelde tayo sa Panginoon dahil hindi natin siya hinahanap. Ngayon, kung titignan natin, no, napakaraming
Napakaraming religion sa buong mundo. Milyon-milyon ang mga followers ng bawat religion sa buong mundo. Kaya ngayon, di ba, isipin natin na dami na religion na to, siguro lahat ng yan, kung di man, ay hinahanap nila ang Diyos. Di ba? Bakit may religion, di ba, kung di mo man hahanapin ang Diyos? Pero malinaw dito sa binabasa natin, there is no one who seeks God. Malinaw. Wala naghahanap. Pero bakit meron tayong mababasa sa scripture na katulad nito? Jeremiah 29:13. You will seek me and find me when you search for me with all your heart. Di ba contradicting yan doon sa sinasabi ni Paul? There is no one who seeks God. Wala naghahanap sa Diyos. Nagre-rebelde tayo. Pero bakit sabi ni Jeremiah, you will seek me and you will find me? Si Jesus mismo nagsabi, for everyone who asks, receive. And the one who seeks, find. Ano ba talaga ang totoo? Bakit para may contradiction? Dito sa sinasabi ni Paul, sa sinasabi ng Old Testament prophet na si Jeremiah, sa sinasabi ni Jesus Christ, alin ba sa kanila ang totoo? Ito ang maliwanag dito. Bago ang lahat ng yan, alam na ni Jesus Christ yung nature ng tao, yung inclination ng tao, yung default condition ng tao, which is to rebel against God. Yung hindi siya hanapin. No one who seeks God. Alam na ni Jesus Christ yun. Walang maghahanap sa Kanya. Di ba? Nabanggit ko sa inyo ilang beses na kung hahayaan lang ng Diyos ang tao sa present estado niya, na wala siyang gagawin, titignan lang niya ang creation na wala siyang gagawin. Ang default ng tao ay mapunta sa impyerno. Dahil wala nga maghanap sa kanya. Dahil gusto ng tao na mag-enjoy sa kasalanan. Gusto niya lang yung makaka-please sa kanyang sarili. Satisfying the desires of the flesh. So yan ang nature ng tao. Dahil the time na sabihin mo sa tao na merong higher standard na pinag-uutos ang Diyos, anong gagawin? Mangyayari. Kailangan mong talikuran lahat ng mga ginagawa mo na nagpapasaya sa'yo sa flesh mo. Which is ayaw ng tao yun. Para mako-confine sila dito. Napaka-strict naman ang hinihingi ng Diyos. Ayaw ko niyan. Para sinasakal ako. Wala akong freedom. Hindi ko susundin yan. So nakita nyo? Kung hahayaan ng Diyos ang tao, ang default na destination ng tao ay sa impyerno. Alam ng Diyos yan na wala naghahanap sa Kanya. So anong ginawa ngayon ng Diyos? Luke 19:10. Sabi ni Jesus Christ, for the Son of Man has come to seek and to save the lost. Sino ang gumawa ng paraan? Ang Panginoon. Tingnan natin, yung mga man-made na religions na napakarami sa mundo natin ngayon, mga ano to, Satan-inspired effort para takasan ng Diyos. Hindi para hanapin siya. Lahat ng tao na lalapit sa ating Panginoon para sa kanilang kaligtasan, tingnan natin, sino ba yung mga yan? Si Jesus Christ. Sabi niya, everyone the Father gives me will come to me. So, ibig sabihin, lahat ng lalapit sa Panginoon, may ginawa na ang Diyos sa kanila. Everyone the Father gives me will come to me. Yung mga ibinigay lang ng Diyos kay Jesus Christ ang lalapit sa Kanya. Sa verse 4, chapter 6, no one, malinaw sabi Jesus Christ, no one can come to me unless, condition, di ba? Unless the Father who sent me draws him, and I will raise him up on the last day. So nakita nyo, kung walang gagawin ang Diyos para sa salvation natin, lahat tayo pupunta sa impyerno. Sino unang kumilos, gumawa ng aksyon para ma-save ang ilan sa mga tao? Ang Diyos mismo, ang Diyos mismo ang kumilos. Kaya nga hindi tayo po pwede magyabang, di ba? Sabi ni Paul sa Ephesians 2:8,
and 9. Di ba hindi tayo po pwede magyabang dahil hindi tayo kumilos para hanapin siya. Ang Diyos ang kumilos para sa salvation natin. Sa Ephesians 2:1, di ba? We are dead in our sins. Patay tayo, hindi tayo makakalapit sa Kanya. Spiritually, we are dead. Di ba? Kaya kanina, di ba, yung condition, spiritually ignorant. Wala tayong kaalam-alam dahil patay tayo spiritually. Binuhay lang tayo ng Diyos spiritually, kaya tayo nakakilala sa Kanya. Kaya lang natin nakilala si Jesus Christ. Kaya lang tayo lumapit sa Kanya. Kaya nga wala makakapagyabang, di ba? So next. All have turned away. Ito, ano ibig sabihin nito? Matitigas ang ulo. All have turned away. Ginugusto, yung sinusunod nila kung ano yung gusto nila. Kung sinabi ng Diyos sa'yo, lumiko ka sa kanan, liliko ka sa kaliwa. Lagi kang kontrapelo kung ano pinapagawa ng Diyos. Sinusunod mo kung ano ang gusto mo. Ang tao na naturally evil, naturally ignorant, spiritually ignorant sa katotohanan about sa Diyos, at yung naturally rebellious sa Kanya, yung hindi siya hinahanap, ito, natural lang to, nalalayo sa Diyos. Hindi niya susundin ng Diyos. Kung sabi ng Diyos, sumunod ka sa akin kanan, doon siya sa kaliwa pupunta. So nakita natin, parang chain yan eh. Sunod. All alike have become worthless. Ano ibig sabihin ng worthless? You are spiritually worthless. Ibig sabihin, wala kang silbi, wala kang purpose na paggagamitan sa iyo ang Panginoon. Para kang worthless yung 'di ba sa chapter, anong chapter ba yun nandiyan? Yung sa the vine, hindi ba? Yung mga dead branches na hindi namumunga. Ano ginagawa doon? Tinatanggal, tinatapon sa apoy. Itong mga tao na to is destined for hell, the fire of hell. Dahil wala kang silbi sa Diyos, hindi ka magagamit. All have become worthless. Susunod. There is no one who does what is good. Baka may magsabi na naman na isang religious leader ako. Magtaas ng kamay. Sabi na naman, no, not even one. Wala kahit isa sa inyo. So ito ang karakter. Nakita nyo? Yung karakter ng tao. Kung bakit siya under condemnation. Ano isa-isay natin? Universally evil siya. Masamang tao siya. Ignorante siya pagdating sa spiritual ignorant. Pangatlo, nagre-rebelde siya. Hindi niya hinahanap ang Diyos. Pang-apat, lumalayo siya sa Panginoon. All have turned away. Pang-anim, wala siyang silbi. Spiritually worthless siya. Tapos, yung pang-pito, corrupt. Diba? Walang gumagawa ng matino. Walang mabuting tao. Yan ang karakter ng mga tao. Lahat ng tao. So ngayon, tignan natin. Yung pangalawang kategory ng kasalanan nila na ginagawa. O kung paano sila makipag-usap. Kung paano sila magsalita. Verses 13 to 14. Their throat is an open grave. So parang metaphor to eh. Figure of speech na ikaw ay spiritually dead. Makikita natin dito yung karakter ng isang tao. Hindi may iwasan na lalabas yan pag yan ay ibinuka niya ang kanyang bibig at nakipag-usap. Kahit anong tahimik ng tao, makita mo napakabait niyan. Oras na magsalita yan, makikita mo kung anong karakter ang meron ng tao na yan. Alam ng Diyos yan. Kaya sabi ni dito sa Matthew 12:34, for the mouth speaks from the overflow of the heart. Kung ano ang nasa puso ng tao, hindi niya may iwasan yan na lalabas sa bibig niya yan. Diba? Kahit sabihin mo pabiro, pero kung ano yung sinasabi niya sa bibig niya, yun ang nasa puso ng tao. Sa chapter 15 ng Matthew, verse 18. But what comes out of the mouth comes from the heart.
So malinaw, dalawang beses sinabi ni Jesus Christ yan. Galing sa puso kung ano man na lumalabas sa bibig ng tao. Kaya itong mga tao na to, makikita natin sila, kapag binukan nila yung bibig nila, makikita mo spiritually dead yung mga tao na yan. Their throat is an open grave. Dahil puro masasamang salita ang lumalabas sa bibig niya. Paninira, slander, chismis. Yan ang maririnig mo sa mga tao na spiritually dead. Pangalawa, they deceive with their tongue. Mga sinungaling, mapanloko. Isa yan sa mga lumalabas sa bibig ng isang tao na under condemnation. Kasama din to dito yan. Yung vipers, venom is under the lips. Pag nagsalita sila, parang may kamandag yung mga sinasabi nila na makakasira at makakapatay ng tao. Their mouth is full of cursing and bitterness. So ang natural man, yung unredeemed, yung mga hindi saved, lagi yung salita ng salita. Lagi nakabukas ang bibig niyan. Dahil sa pagsasalita niya, mahuhuli mo siya. Dahil sa kung paano siya magsalita. Mapagmura, mapanira, mapaggawa ng kwento, masakit magsalita. So yan, yung pangalawang category, kung paano sila makipag-usap at magsalita. So ngayon, titignan natin yung pangatlong category. Bakit sinabi na lahat kayo ay guilty? Yung conduct. Pag sinabi natin conduct, ano ba yung pagkakaiba ng conduct sa karakter ng tao? Yung conduct, yung paano ka mag-behave, yung kilos mo. Tignan natin, 15 to 17. Their feet are swift to shed blood. Mga mamamatay tao. Yung masasamang tao to na willing pumatay. Maka alitan lang ng konti sa traffic, bubunot ng barel. Diba? Hindi sila nag-iisip. Pangalawa, paano ang aksyon ng mga tao na to? Ruin and wretchedness are in their path. Ano ibig sabihin yan? Destructive, mga violente ang mga tao na to. Mga siga. At yung pangatlo, path of peace they have not known. Ibig sabihin walang kapayapaan dito sa mga tao na to. Ang gusto nila laging gulo. Wala sa vocabulary nila yung peace. Kung saan merong katahimikan, pupunta sila doon, manggugulo sila. So yan, makita natin. Verses 10 to 17. Ito, galing mismo sa Old Testament na kinote ni Apostle Paul. Ito ang kondisyon ng tao. Ito yung mga charges sa inyo. Bakit nasabi lahat kayo ay under condemnation? Bakit lahat kayo ay guilty? So malinaw, ayan yung mga kaso nyo. So bakit ginagawa ng tao yan? Ano yung motibo ng tao para gawin ang lahat ng yan? Verse 18. There is no fear in God before their eyes. Ngayon, kung wala kang takot sa Diyos, ibig sabihin wala kang Diyos. So gagawin mo ang lahat ng gusto mong gawin without wala kang iniisip na consequences. Ang Diyos mo ay ang sarili mo. Built-in sa tao ang maging makasalanan. Ang walang Diyos. Dahil lang mas Diyos natin ang sarili natin. Gagawin natin ang lahat para ma-satisfy natin ang sarili natin. Para maibigay natin sa sarili natin kung ano yung best para sa atin. Built-in sa tao yan. Kaya nga maraming selfish na tao, di ba? Tapos ano pa yung mga karakter ng tao? Yung wala silang pakialam sa iba. Inconsiderate. Importante sa akin, masatisfy ko ano sa akin. Bahala ka sa sarili mo. Built-in sa tao yan. Dahil wala silang takot sa Diyos. So ito yung motibo nila. Wala silang Diyos, wala silang takot sa Diyos, kaya ginagawa nila lahat ng nandyan sa verses 10 to 17. Ngayon, ano ang verdict ngayon sa kanila?
sa mga unrepentant, mga ayaw talikuran, yung mga ginagawa nilang kasalanan. Ito yung verdict sa kanila ni Paul. Now we know that whatever the law says, it speaks to those who are subject to the law, so that every mouth may be shut and the whole world may become subject to God's judgment. Walang exception. Lahat ng tao na hindi saved, maging Hudyo man yan or Gentile, is under the law of God and subject to His judgment. Malino na yan. Sinabi ni Paul sa kanila. Sa mga Hudyo, nandyan yung written law. Galing kay Moses. Sa mga Gentiles, nandyan ang nilagay sa puso nyo, yung law. Nandyan yung konsensya nyo para i-alert kayo na mali ang ginagawa nyo. Anong excuse nyo? Sabi ni Paul, you have no excuse. So anong final verdict dito sa mga tao na to? Wala silang depensa. Wala na silang magagawa. Guilty lahat ang tao. Guilty beyond reasonable doubt. Sino ang naglatag ng mga ebidensya? Di ba ang Panginoon? Ang Panginoon, ano ang attributes ng Panginoon? All-powerful, all-knowing God. Ano ang laban mo dyan pag siya ang nagbigay ng ebidensya? Wala. Kaya ano mangyayari sa kanila? Every mouth may be shut. Tahimik. Di ba yung mga guilty na tao? Pag kinumpronta mo, di ba tahimik lang, nakayuko? Dahil alam nila na guilty sila. Ganito rin yung kondisyon ng mga tao na to. Every mouth may be shut and the whole world may become subject to God's judgment. Kung natatandaan nyo, doon sa pinag-aralan natin sa Revelation, pagkabukas ni Jesus Christ ng seventh seal, ano nangyari? Di ba may 30-minute silence sa langit? Dahil paparating na yung matinding judgment. So ganito rin dito. Nakita ng mga tao na sila ay guilty kaya tahimik sila. So ano ngayon? Yung verdict, di ba? Hinihintay na lang nila yung sentencing nila eh. Yung day na i-execute sila, tahimik na sila, maghihintay na lang sila ng execution date. So walang excuse ang tao. Dahil malinaw na sinasabi dito ng scripture, lahat tayo ay may kasalanan. For no one will be justified. Sabi ni Paul dito, no one will be justified in his sight, in the sight of God, by the works of the law. Para sa atin, sinusunod ba tayong law ngayon? Tulad nila, mga religious rituals, di ba wala? Ang law lang natin sinusunod, yung moral law, yung 10 commandments. May makaka-perfect ba sa atin ng law? Wala. Kaya sinabi dito ni Paul, for no one will be justified in his sight by the works of the law, because the knowledge of sin comes through the law. Walang salvation dito sa pagsunod mo sa mga law dahil hindi alam ng Diyos na hindi mo kayang gawin yan. Sabi ni James, di ba? Magawa mo ang siyam, sumablay ka sa pangsampo, walang salvation doon. Kailangan perfect obedience at wala nakagawa niyan, kundi si Jesus Christ lang. So nakita natin dito, no? Walang salvation doon sa pagsunod natin sa law dahil hindi natin kaya sundin. Ano ang purpose ng law? I-reveal ang kasalanan ng tao, hindi mag-provide ng salvation. Dapat maging malinaw sa atin yan. Yung mga good works na sinasabi natin, parte yan ng law. Yung moral law, the Ten Commandments. Ipinapamukha lang niya sa atin na hindi tayo masisave niyan. Dahil sino sa atin ang hindi nakapagsinungaling? Sino sa atin ang hindi nag-isip ng masama sa kapwa natin? Sino sa atin ang hindi nagalit sa kapwa natin? Lahat tayo bagsak. So ang law, hindi yan ginawa para sa salvation ng tao. Ang law ay binigay para ipamukha sa atin na wala tayong kakayahan para gawin o sundin lahat na pinapagawa ng law. Ang magiging effect lang niya sa tao, patahimikin ang tao dahil alam niya na siya ay guilty.
Okay, dito. So, okay, tapos na tayo dito, no? So, nakita natin dito na judge, na just ang Diyos para ipataw ang condemnation sa lahat ng tao dahil inilatag niya lahat ng ebidensya para sa atin. Dito na-establish natin yung doktrina or yung katuruan sa Bible ng total depravity or yung lahat ng tao ay corrupt, na walang magagawa ang tao kung hindi kikilos ang Diyos. Walang silbi ang good works ng tao, di ba? So yan yung total depravity. So naipaliwanag sa atin na maayos dito ni Paul sa verses 1 to 20. So ngayon, pagdating natin sa verse 21, dito natin makikita yung good news. Paano tayo magiging righteous ngayon sa harap ng Panginoon. Dahil na-establish na natin sa mata ng Panginoon walang righteous. So ngayon dito napapasok yung good news. Okay? So discuss natin yan sa susunod na pag-aaral natin. So ngayon punta na tayo sa question and answers.